ang mikropono sa ating pastor. Maaaring po palakpakan ng Panginoon sa buhay ng ating pastor. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayun, so, may naalala lang po akong kwento doon sa, ano ba yun? Breath in, breath out. Actually po doon sa Facebook, nabasa ko. Facebook ba o YouTube? Meron daw isang matanda, Facebook yata, may isang matanda na bigla na lang nag-collapse. Age 92. So, sinugod sa ospital. Tapos, sinaksakan ng oxygen, ni-revive. Then after 2 hours, nagising siya uli. Tapos, ayun, winelcome siya ng nurse, ng doktor, tuwang-tuwa dahil na-revive siya. At siya naman ay namangha, nabuhay pa siya. At maya-maya ay dumating yung isang attending nurse na kasi nagtanong po siya kasi pwede na ba akong lumabas. So, ayun, gusto na niya mag-check out agad. So, pinakita yung bill. Yung bill po niya ay hindi ho katulad ng bill na naranasan na ho natin ngayon na tatanungin ka na ikaw ba ay may PhilHealth? Pag sinagot mo daw ay meron, o sige, may COVID ka. Tapos, diretso ka naka-confine. Pag ang sagot mo ay wala po ipahinga mo lang yan, stress lang yan, uwi ka na. Tapos, bibigyan ka lang ng kaunting mga instruction. So, ang PhilHealth po nagdi-define kung ikaw ba i-confine o hindi. Pero ito po is something different. Ito po yung istorya po, wala pa po yung pandemic na yan. Kaya bago ako magpapatuloy, ayoko po may nakita akong kapatid na nakatayo. Bigyan natin ng karapatan si Kuya Bong dito po sa okay lang po ba Ate Bing kung tatabihan po kayo ni Kuya Bong? O hindi ho ba kayo dito Kuya Bong yung So marunong ka pa, kung may hawik ng mic So, lumalabas naman ang boses, di ba? Ganon. O, ganon. Okay. So, ngayon, ang nangyari, nung mabasa po nung makita po nung matanda yung bill niya na nasa 2,000, within 2 hours lang, ay siya po'y naiyak. Naiyak siya, magulhol siya. At sabi ng doktor at nurse, nako, Daddy, wag ko kayong umiyak. Dad, wag ko kayong umiyak. Kung wala ho kayong pangbayad, ay sige po, sasagutin na po namin. Kami po dito, sabi ng doktor. At kasama ko mga nurse, sagutin na ho namin yung bill. Wag lang ho kayong umiyak. Sabi niya, hindi actually, kaya ako napaiyak, hindi doon sa bill. Kaya kong bayaran yung bill 10 beses. Sabi niya, naiyak kasi ako ay beginning to realize na for 92 years na ako ay namuhay sa mundo na to, gumigising sa umaga, araw-araw. Hindi ko ma-imagine na within 92 years ako'y humihinga. Doon ako naiyak kasi humihinga ako ng hindi man lang ako sinisingil ng Diyos doon sa aking paghinga. Kasi nagtaka ho siya kasi within 2 hours, sinaksakan siya ng oxygen, 2,000 po yung bill niya. 92 years old na ho siya. So kung sisingilin daw siya ng Diyos, magkano kaya ang babayaran niya? Nakuha niyo po ba yung catch? Na araw-araw humihinga tayo, di ba? Nagpapasalamat ba tayo doon? Or just simply take for granted na humihinga ka araw-araw. Tapos, ang iniisip mo, hindi yung magpapasalamat ka sa Diyos, dahil sa hininga na ibinigay sa'yo, ang iniisip mo, bakit ganito yung ilong ko? Bakit ang laki ng butas kasi? Dapat ito'y paayos ko talaga yung ilong ko. Dapat magpaganda pa ako. Yung sarili mo ang laging nakikita, hindi yung kabutihan ng Diyos na humihinga ka araw-araw. Are you getting the point? So, pumikit po tayo sa mandali. At tayo po'y, pwede po bang at this point, hindi ho ako mananalangin? Kayo po, pasalamatan na nating Panginoon na humihinga pa tayo at naandi dito tayong lahat ngayon. Sige guys.
Araw-araw po, meron po kayong pinipitas. Araw-araw po, nababalitaan namin may namamatay. Araw-araw po, Panginoon, nakikita namin gaano na karami ngayon ang nawalan na ng buhay. Ordinaryong tao, mga opisyal, mga pastor. Araw-araw yan, Panginoon. Minsan po kami po ay nabibingi na at minsan po ginagawa na lang namin misang katatawanan, pero ang totoo niyan, Panginoon, ay masakit isipin na kung paano kaya kung ang katabi namin ay pitasin ninyo sa araw na to, ano kaya mararamdaman namin? Kaya maraming salamat po dahil sa dami po ng napitas na ngayon, Panginoon, ay nandito pa po kami. Ay salamat po sa buhay na ini-enjoy namin pa araw-araw. So grateful kami, God. Patawad po dahil dami ho naming reklamo ngayon. Ang dami ho namin mga complaint. May mga murmur po kaming mga sinasambit. Reklamo sa gobyerno, sa pamahalaan, reklamo sa kahirapan, sa kawalan, sa kakulangan. Pero on top of this, God, dapat kami sa pagkakataon ito, sa oras na ito, at this moment, magpasalamat pa rin kami sa inyo, Panginoon. Humihinga kami araw-araw at hindi pa kami sumasala sa aming kinakain, sa aming hapagkainan. Yun, Panginoon. Regardless of kung anong ulam meron kami. Point is, nakakakain pa kami ng masarap, may panlasa pa kami, may pangamoy pa kami, dapat kaming magpasalamat sa iyo, Panginoon. And we thank you for that in Jesus' name. Amen. 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 Palakpakan natin si God. Nailibing na po kahapon yung kasama ko pong pastor. Nakaka-bad trip talaga. Pero tuloy lang ang buhay. So, ako lang ho magbababa ng face mask. Wag lang ho kayong magbababa. Actually, isa sa pinapasalamatan ko maraming mga churches simula nung nag-pandemic. At alam po yan ang iba siguro ditong umaatin ng mga malalaking churches. Sarado po sila even up to now. Dahil wala na ho silang pangbayad sa mga facilities. Dahil wala na pong mga taong umaattend. So, drop. So, ang iniisip ko kaagad doon bilang pastor, no? Paano na yung mga pastor na yon? Nasaan sila ngayon? Diba? Baka yung iba doon ay hindi nyo alam. Naghahatid na pala ng inyong mga order. Sa araw na kayo may umu-order sa Shopee, sa Lazada, baka yung mga pastor na yun, nag-online na lang ngayon, nag-rider na lang. Alam nyo po ba yun? Naitatanong nyo ba kung sino sila? Baka sila na po yun. So ako, sobra po akong grateful kasi simula nung nag-pandemic, nag-decide na po ako mag-resign. Gusto ko na hong mag-full time sa gawain ng Panginoon. Baliktad, di ba? So, kagabi, kaninang madaling araw ay salamat po doon sa mga gumising sa akin nang hindi akalain. Hindi na ho ako nakatulog uli. Ay nung alas 3 na, sinisipat ko, sabi ko, may dalawa dito na naka-online pa rin So, chinat ko, sabi ko, boy, wala ka bang planong matulog na? Linggo ngayon. So, sabi niya, di ako makapaniwala, pas yung tropa ko, barkada ko, ay sobrang close kami noon, binawian na ng buhay, tagig. So, pasensya na po kayo medyo emotional ako ngayon kasi halos linggo-linggo na lang marami pong mga pastor sa hanay namin. Ang classmate ko rin po, kaya Deo, hindi ka nag-iisa. Sobrang close, tapos mabalitaan mo. Yung isa pong lately lang, mga 2 weeks ago, na hawaan ng COVID yung anak niya. Tapos siya yung nagbantay. Ito pong anak, siya po ay youth leader ng church nila, nahawaan. So, yung pastor ang nagbantay. So, sa kasawiang palad, after few days, namatay yung nagbantay. Nakakatakot, di ba? Yung nagbantay, ang unang namatay. And after 2 weeks, yung binantayan, namatay din. So, yung pong nagbantay na yun, close ko po yun. Kilala ni Teacher Nesh yun, si Rowell.
Pastor Roel Tabasa. Sobrang mabait po sa akin yun nung time na inordain po kami sa Davao. Medyo kapos-kapos na yung pamasahe ko pa uwi. Eh, nakita niya ako doon sa comfort room, nagbibilang ako ng pera ko. Sabi niya, bro, nangyari? Sabi ko, parang hanggang pantalan lang yata ako, bro eh. Problema. Hindi na ako makauwi yata. Ay, San Juan po kami nung araw. Sabi niya, ganun ba? Alam mo, hindi na siya nagdadalawang isip. Dumukot. Tapos inabutan niya ako. Sabi ko, hindi, wag. Marami akong kakilala sa pier. Sabi ko, magtanong-tanong ako doon. Makakauwi ako. Hindi, wag ka nang magpagod. Sabi niya, sige, dalhin mo yan. Hindi ko makalimutan yung taong yun. Sobrang gracious nun. Oo. So, hindi ko na isa-isahin kung bakit emotional ako nung nawala yung taong yun. Kasi, sobrang gracious nun pagdating sa finances. At ako po isa sa mga nabiyayaan nun. At, ayun, actually, yun yung ibang mga topics natin about family matters, galing po yun doon kay Pastor Joel Tabasa. Siya po ang resource person ko doon. Ay, nako, mukhang hindi ako makatawid So, guys, meron akong sasabihin sa inyo, hindi para kayo magpanik, hindi kayo para matakot. Sasabihin ko to sa inyo para magkameron kayo ng lakas ng loob. Dahil sa totoo lang, marami mga churches ngayon sarado. Pero bakit ba tayo nandito? Di ba dapat wala tayo ngayon dito? Di ba? Yun ang tanong. Pero tingnan natin sa Biblia, makikita natin na hindi naman pandemic yung problema nila. Ang problema nila, taon-taon, o minsan tigil lang na isang dekada, tahimik, peace. Tapos, meron na namang mag-uprise na kaaway. Tapos guguluhin yung kanilang lugar. Now, alam nyo pong lahat, thank you po, alam nyo pong lahat na kamakailan lang, may 2 buwan pa lang yata, nagkameron ng kapayapaan ngayon sa Israel. Sino ho ditong nagbabasa ng Facebook? Yung nangyari sa Israel. Ano bang pinagbabasa ninyo sa Facebook? Parang hindi kayo makarelate. Tungkol na naman sa kape yan? Ang nangyari po, tahimik ngayon ng Israel, ang ibig sabihin, magpahanggang ngayon, problema ng Israel ang Palestine. Lagi yan silang naglalaban. In fact, magkapatid po yan eh. Ang Palestine po, ang mga Arab, si Ismael po yan. At ang Israel po, alam naman nating lahat, ay si Abraham po yan. Magkapatid yung dalawang yan. So nagpapatayan din sila noon pa, ng panahon pa nila nung araw, magpahanggang ngayon. Inabot na ni Astrid. Grabe, yung patayan na yan. Walang katapusan. Now, naniniwala po ko guys, na ang pandemic na to, matatapos to eh. Matatapos to eh. Pero yung problema ng Israel, hindi ko alam. Time will tell. Now, nakakatakot po yung nakatira ka sa isang lugar. Gusto ko po kayong lahat na dalhin intindihin niyo mabuti yung sasabihin ko. Gusto ko po kayong dalhin sa Israel. Unawain niyo mabuti yung sasabihin ko. Kayo ba ay naranasan niyo ng tumira sa isang lugar, sa isang barangay, tapos lahat ng kapitbahay kalaban ninyo? Na wala nang ibang ginawa, kundi bantayan lang kayo kung kailan kayo nagkakamali. Ganyan po ang Israel. Napalibutan po sila ng mga kaaway. Kasi tingin po ng mga Arabo sa kanila, wala silang karapatan dyan. Sa lugar na yan ng Palestine. Hindi kanila yan. Dayuhan lang sila dyan. Magnanakaw sila. Sila yung mga squatter. Ganun po ang pinagmamalaki po ng mga Arabo. Pero kung titinan po natin originally ang Biblia, ay kasing tanda na po yung labanang yan, yung awayang yan, agawan na yan, kasing tanda na ni Ismael at saka ni Abraham. Hanggang ngayon, laban po yan. So, na-imagine mo ba kung ikaw ay nasa Israel, natutulog ka, tapos bigla ka na lang magigising, may bomba katabi mo? Na-imagine nyo po ba na tulog ka, tapos pagdilat ng mata mo, yung bahay, yung kondominyo mo,
ay sunog na. Ganun ho ang Israel, mga kapatid. So, ang kalaban po nila ay hindi ho pandemic. Ang kalaban po nila ay civil war po yan. Now, balikan natin ha, at gusto ko pong itawid from their present reality to what we are doing now. Now, meron po ditong naka-flash po sa screen. Ito po ay words of encouragement po sa ating lahat. Natanong ko po sa inyo, bago ho yan, habang ginagawa po ng atin pong apprentice. Meron po tayong bagong ano ho ngayon sa multimedia. So, under po siya ng close supervision po ni kapatid na Norin. So, ayan, nandiyan na po. Now, ang sabi po dyan, bakit biglang nag-jump? Sa title muna, bait. Ayan. Ayan mo, bibigyan kita ng rest day. Sa bawat pagkakamali mo, bilawin natin. Okay, sabi dyan, how the church stand during the difficult times of pandemic. Paano daw po pa tayo titindig o maninindigan pagdating sa napakahirap na sitwasyon ngayon, pandemic. Madalas, kapag ganitong pandemic, nagpapanik buying. Now, ECQ po tayo ngayon. ECQ, heightened. Tandaan po natin yan. So, pag ECQ, ibig sabihin, kung hindi ka rin lang frontliner, bawal lumabas. Tandaan natin yan, guys. Ayoko mabalitaan kayo, patawag ako sa barangay kasi kayo nahuli. Wala ako. At least ngayon, sinabi ko na, bawal lumabas ngayon dahil ECQ. So, ang pwede lang lumabas ngayon, yung may mga ID lang. Katulad nila Sterlea, Ann, no? Yung mga, taga Bacoor ito, kaya nakatawid yan dito, may ID yan. No? So, meron siyang Just Josan. Ayan. So, yan lang po sila ang allowed ngayon na makatravel across borders. So, ingat-ingat po kayo kasi kung hindi pa po kayo vaccinated, no, nakatulad ko, no, dadamputin kayo ng mga lespo, ibabalik kayo sa bahay. Tapos, sisermonan kayo ng bonggang-bongga. Okay? Now, marami pong napapraning ngayon, magpababaksin ba ako o hindi? Kasi sa totoo lang, maraming nagpabaksin. Ang purpose kasi ay para ikaw ay magkamikaroon ng immune. Diba? What happens then, yung unang turok, okay pa. Yung pangalawang turok, pag nagsalubong na, ayun na. So, nagsisisure. Ganun po ang nangyari kay Pastor Ray Pakulan na kamakailan lang inilibing. Noong tinanggap niya yung pangalawang turok, ayun, natigok. So, nagtatanong ako ngayon, masisihin niyo ba ako? Diba? So, kayo na mga bata-bata pa, matitibay pa ang mga resistensya ninyo, I doubt. Dahil mga puyaters po kayo, at alam ko kahit anong gawin kong sermon dito, mga adik na talaga kayo, so wala na akong magagawa sa inyo. Sige, i-encourage ko po kayo na kayo po ay magpuyat na magpuyat. Dahil ang issue po ng COVID talaga, para magkaintindihan po to, issue po yan ng health. Nung araw po, sa panahon namin nila Ate Nene, maghahanap na ako ng kakampi dito, si Ate Nene, bata-bata pa to si Ate Nene, si Ate Beng, yan, mga kakampi ko yan, si Ate Juliet. Alam niyo po ba sa panahon namin noon, kapag ikaw'y tinarangkaso, inubo, tinarangkaso, nilagnat, walang panlasa, tarangkaso po yon. So, yung COVID na yan, hindi yan bago. Noong araw pa po yan, tarangkaso lang ho yan, sa diretsong sabi. Kaya, kapag mahina resistensya mo dahil miyembro ka ng Puyaters Club, kaya dinidiscourage ko nga po dito yung mahilig magpuyat. Kasi yung mga Puyaters Club, mahina po ang resistensya niyan. Mahina na nga ang pangunawa niyan, kasi laging ano yan eh. Tapos ang tao na laging nagpupuyat, mahina ang resistensya. Guys, listen up hindi ako na may personal. Pero ito pong sasabihin ko po sa inyo, medical po ito. Findings. Ang taong laging nagpupuyat, unang-una, mahina na resistance. Pangalawa, mahina po yung kanyang retention, yung kanyang pang-iintindi. Okay? Pangatlo, dahil mahina po yung kanyang resistensya at kanyang pang-iintindi, yan po madalas, madali po yung mapikon. Maikli ang pasensya niyan. Tandaan po natin yung tatlong yan. So, kung miyembro ka ng Puyaters Club, alam mo na. Matik na yan. So,
meron po sa Bible, meron din pong isang bata. Millennial po siya at the age of 14. Tago na lang natin sa name na David. Alam niyo po ba na sa oras po ng trabaho, ang batang ito ay nasa parang, nagbabantay po siya ng kanyang mga tupa. Actually, yung mga tupang binabantayan niya, hindi lang po tupa niya, pati yung tupa ng tatay niya at ang tupa ng tatlo niyang kuya. Siya din ho ang nagbabantay. So, na-imagine niyo po yung laki ng responsibilidad ng isang 14 years old na bata. Bakit? Kasi ang tatay niya matanda na. Pangalawa, yung tatlong kuya niya ay wala. Bakit? Nirecruit po ni King Saul, ginawang army. Dahil gera nga po sa lugar nila. So, meron din ho silang pandemic, quote-unquote. Now, nung time na to, ang sabi ng tatay niya si Jesse, "Anak, David, ikaw nga ang maghatid ngayon ng pagkain ng mga kuya mo nandoon sa battlefield." Now guys, listen up. Si David, hindi ho siya warrior. Shepherd boy po siya. Hindi siya trained sa mga sandatahan at bow and arrow. Hindi ho siya sundalo. Siya po ay tagapag-alaga po ng mga tupa niya, ng tatay niya, at ng mga kuya niya. Hindi siya soldier. Pero ito po, ang sabi ng tatay niya, hatid mo tong pagkain na to kasi mga kuya mo ay nasa battlefield. Nalipasan na ng gutom yun, ilang araw na. So bring this to them para sila makakain. So si David po dito ay yung salita lang na quote-unquote, napag-utusan lang. Sino ho dito yung napag-utusan lang? Tapos biglang nagbago takbo ng buhay niya. Yung tipong napag-utusan lang, pumunta sa tindahan, tapos nakita niya yung tindera, nagkakarash siya. Nagbago na takbo ng buhay niya. Napag-utusan lang. Di ba? Kwento po ng biyanan ko, medyo magpatawa lang ko ng konti, kwento po ng biyanan ko, ang trabaho po ng biyanan kong babae, siya po ay tagahatid lang ng sulat ng biyanan kong lalaki. So si Tatay Dadong po ay mayroong crush. Ang crush ni Tatay Dadong, ate ni Marcela. So ang trabaho ni Marcela, ihahatid niya yung sulat. Ang nangyari, yung napag-utusan niya na si Marcela, yun ang nakatuluyan niya. So delikado po yung mga napag-utusan lang. Okay? So, sana, Shename, hindi ka lang napag-utusan dyan, ha? Akuin mo na yan. Okay? So, ang nangyari po kay David, dahil napag-utusan lang siya, nung siya po'y pumunta sa battlefield, nagtataka siya, sabi niya, ang nangyari dito? Anong nangyari? May giyera. Guys, makinig po kayo. Mamaya na kayo magkwentuhan. Alam ko sobrang close niyo sa isa't isa. Alam niyo po ba na noong siya po ay nandun po sa battlefield, nakita po niya na ang Palestinians na mga soldiers nandun po mismo sa boundary line. Andun mga nakatayo. Tapos ang namumuno na doon nakatayo sa boundary na yon ay si Goliath. Naghahamon. Tapos yung kanyang mga kababayan, pati yung mga kuya niya, nandoon sa mga liblib na lugar, sa mga lilim, lang mga nakaupo, nag-iintay. Ano nangyari? Ba't ganito? Ulitin ko ha, bata lang po ito na napag-utusan. 14 years old. Nagtanong-tanong siya doon sa mga chismosa at sa mga usisero. Ano nangyari? So kinakwento sa kanya na, alam mo ba na ang mga Palestinian yan ay 2 weeks na naghahamon sa atin pero wala talagang nag-dare na labanan sila. Nobody can stand to them kasi si Goliath ang nangunguna. Kung hindi mo naintindihan yung identity mo, kung sino ka, mangangatog ka. Bakit? Goliath, kilala sa buong Palestine world, marami na siyang pinaslang. Dahil malaking tao po yan, higante po. Pero ang batang si David, nagalit po siya. Sabi niya, hindi. Hindi niyo ba alam? Eto ha, nakikipagdebate siya sa mga chismosa at mga usisero. Hindi niyo ba alam? Tao tayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos. Hindi tayo dapat matakot sa kanila. Dapat harapin natin sila. Labanan natin sila. Kada dakdak niya, narinig siya ng mga kuya niya. Hoy, boy, wala ka bang planong matulog?
Madaling araw na. Tinawag siya, kinausap siya, umuwi ka na, akin na yung baon mo. Umuwi ka na, bantayan mo yung mga tupa natin doon. Huwag kang masyadong mayabang, magpapa-epal ka na naman. Yan po ang sabi sa kanya ng mga kuya niya. Pero yung bata po, hindi ho natinag sa salita ng mga bully niyang kuya. Makinig po kayo ha, kapag may conviction ka sa Diyos, pag binuli ka ng mga kasama mo sa bahay o ng mga kasama mo sa church, kapag alam mo na malinaw sa iyo yung conviction mo, yung identity mo sa Panginoon, hindi ka dapat magpapabuli. Tuloy mo. So, ang nangyari, hindi siya natinag. Satsat siya ng satsat, naghahanap siya talaga ng kakampi. Hanggang sa napansin ni King Solomon, sino ba yan? Ay, nung mapansin ni King Solomon na si David, by the way, PA po yan ni King Solomon. Bakit? Kasi pag si King Solomon sinasapian ng masamang espiritu, walang ibang nakapagpapahupa sa galit niya, kundi si David lang. Tutugtugan lang ni David. Tulog. Si King Solomon. So, kilala ni King Solomon ang batang to. Siya yung shepherd boy na musician at the same time. So, tinawag niya. Sabi niya, lema mo. Kasi po ba't ganun? Hindi ho ba tayo pinili ng Diyos? Tayo mga anak ng Diyos, tayo tao ng Diyos. Ba't tayo natatakot dyan sa mga supot na yan? Hindi ako makakapaniwala. Ba't ganun? Sabi ni King Solomon, okay, here's the deal. Gusto mo lumaban? Ikaw na lang. Inubad ni King Solomon. Ito yung napakasakit na nabasa ko sa Biblia. Can you imagine, si King Solomon, yung kanyang kasuotan as a warrior, hinubad niya lahat, ibinigay niya sa bata. Hindi ba niya naintindihan yun? Na sa totoo lang kung titignan mo talaga yung record, kaya basahin niyo po yung 1 Samuel. Si King Solomon po, by the way, siya lamang po ang panapat kay Goliath. Dahil si King Solomon lang isa sa pinakamalaking tao sa buong Israel. Siya dapat ang panapat nun. Sa totoo lang, nung maghamon si Goliath, hindi lang siya naghahamon sa Israel. Naghahamon siya directly sa king. Kasi sila lang dalawa magkasinlaki. Hindi naman totally magkapantay sila, pero among all the men, si King Solomon po, si King Saul po doon, ang pinakamalaki. Pero what happens then? Tumiklop po siya, ibinaba niya yung anointing niya, ipinasa niya kay David. Kaya ho, minsan, yung pagiging leader, kapag hindi ho tumayo sa kanyang pagiging leader, lampa. Kaya ho, I'm talking to you guys, mga lalaki, pag hindi ho tayo magpapakalalaki sa bahay, wala, isasapawan tayo ng mga misis natin. Nakalimutan niya kung sino siya. Binigay niya sa bata. Ano sabi ng bata? Hindi ho kasya sa akin to. Hindi po ako sanay dito. Dahil sa totoo lang, hindi naman talaga siya warrior. Di ba? At sa laki ni King Saul, hindi kasi sa kanya yung vest. So sabi niya, hindi po yan. So sabi niya, ako na ho bahala sa sarili ko. Tignan po natin. Dito tayo papasok ngayon. Ang ganda po ng senaryo na to. At alam ko po, I've been preaching here itong passage na to several times. Kung ayaw nyo na pong makinig, okay lang po, matulog na po kayo. Pero ito po sabi niya, 1 Samuel chapter 17:45, ayan, nakalagay po sa screen. Ang sabi niya, then said David to the Philistine, you come to me with a sword, a spear, and a javelin. Pag sinabing sword, espada. Pag sinabing spear, ano yun? Yung mahaba. Sibat, di ba ganun ang sibat? So, sibat yung ganun. O, yun yung spear. And a javelin. Palay ko yung javelin, yun ang sibat. Oo. Tagalog, basahin natin. Sabi dito, verse 45, ang sabi dito, dalamoy tabak, sibat at balaraw. Balaraw pala. Balaraw is yung parang sa Batanggen yung mga Batangas. Yun yung balaraw. So sabi niya, sabi ni David kay Goliath, ang dalamoy tabak, sibat at balaraw. Ang sabi ng bata
sa isang bantog at kilalang warrior. Ang sabi po niya, ang dala mo'y sibat, tabak at balaraw. Ngunit, tignan niyo po yung panapat. Tignan niyo po, basahin niyo po. Ang sabi niya, ngunit, ang dala ko'y ngalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel, na iyong hinamak. Guys, pag hinamak ka pala, hindi talaga ikaw ang hinamak, kundi yung Diyos mo, ang makapangyarihang Diyos. So pag binuli ka, huwag mong pinay-personal. Dahil ang totoo, hindi talaga ikaw ang binubuli nun, kundi yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Are you hearing me? So yun eh. Ngayon, ang sabi niya dito, verse 46, ibibigay kaniya sa akin ngayon, pupugutin ko ang ulo mo at ipapakahit sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan sa ngayon. Malalaman ng buong daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay at makikita ng lahat na narito na ang Diyos na makapagligtas na si Yahweh, kahit walang tabak, kahit walang sibak, makapangyarihan siya at ipapalulupig niya kayo sa amin. Bata lang, 14 years old, panapat, sa isang bantog at kilala. Na-imagine niyo po ba yun? So, ang maturity pala, wala sa edad. Wala sa kanyang dami ng inaral at na-accomplish. Paano ngayon yan? May COVID. Di ba, yan ang parang higanting Gulayat ngayon na nananakot sa atin? Gagawin mo. Tahimik. O sige, bibigyan natin time ang bawat sa mag-isip. So, ito po tanong. Diretso mo ang screen na. Ang sabi po ganito. Diretso mo pa. Yan. When Israel confronted the Palestinian enemies, ang ginawa po ng Palestinian, sila po ay defensive. Di ba? Defensive tayo ngayon pag nasa bahay ka lang. Bawal ang lumabas. O di defensive. Pag defensive ka, departing. Ano yung departing doon? Nawawala yung tiwala mo sa Diyos. Ay, naku, ang hirap ng buhay ngayon. So yung iba, nagpa-panic buying, bili ng bili. Nadi-depart ba yung trust nila kay God? Na parang ang nangyayari ngayon, matindi ito. At ang ito, malupit pa ngayon. Dahil ang nangyayari ngayon, hindi lang siya COVID, nag-evolve siya. Di ba? Delta warrior na siya ngayon. Pero tingnan nga pala, kung Delta variant po siya, kung Delta variant po siya, ngayon, ano nangyari? Naalala ba natin na meron tayong Alpha at saka Omega? Konti lang nakakalam nun kung sino yun eh. Yung mga pumapalakpak lang. Alam niyo ba po kung sino yung Alpha at yung Omega? Alam niyo ba kung sino yung nasa umpisa at sino yung nasa katapusan? Alam niyo kung sino siya? Sino siya? Sino siya? Sino siya? Si Jesus po ito. So kung meron silang Delta, well, meron kang Alpha at Omega. So therefore then, hindi ka dapat natatakot, hindi ka dapat defensive, hindi ka dapat departing, hindi ka dapat dormant. At hindi ka dapat, pag sinabing dormant kasi, hindi ka na nagalaw. Hindi ka na nagalaw. Sa bahay ka lang. Wala ka nang ibang ginagawa. Tapos, diminishing. Ibig sabihin, parang departing lang yan. Wala eh. Di na eh. Sabi po kasi ng pamahalaan, bawal mo na maglabas-labas ngayon, bawal mo na yung mga mass gathering, bawal na lahat. Pero wag ka. Bawal daw yon. Pero mababalita mo, naka-puslit, diba? Nasa mall, naka-Facebook, ngayon. Diba? Kain kami. Sabi ko, ang gulo nitong kausap itong mga taong to. Bawal daw lumabas, pero nasa mall. Diba? So ano ang problema talaga? Ang problema kasi ito eh. Mindset natin.
Actually, pwede naman talagang lumabas. Nakakalabas nga sila eh. Marami ako nakikita sa Facebook ngayon, mga kakilala ko pa, nasa hanay pa namin. Nagsuswimming pa nga eh, naliligo sa mga public place. Nagtitiktok pa nga eh. Pero bakit sa church? Bawal. Yun ang hindi ko maintindihan. Kayo po, pakisolve po niyang problemang yan. So, tuloy mo, Neng. In this passage, we will discover how the shepherd boy David confronted Goliath, the giant. Tuloy mo. Paano ba yung shepherd boy? Hinarap niya yung higanting Goliath. Una, nag-declare lang po siya ng posisyon. Ito, tandaan ninyo. Picturean nyo na. Sige po. Mamaya na lang pala. Anong sabi dyan? Nag-declare lang si David. Who we are in Christ speaks God's promises. Anong sabi ni David? Ikaw, dala mo'y balaraw. Tabak. Dala mo'y mga sandata mo. Pero ang dala ko, si Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Di ka obra sa akin. Araw na to, bibigay sa akin ulo mo. If I were you, sa bahay, bago mo isuot ang face mask mo, mag-declare ka muna, tong araw na to, Panginoon, lalabas ako. Samahan mo ako, Lord. I declare it in Jesus' name. Sabay suot ka sa face mask mo. Take courage. O, hindi naman naka-face mask ka, pero nakaganyan ka sa mga kaharap mo. Walang ganunan. Kung naintindihan mo talaga yung declaration mo. Are you with me? Pangalawa, anong kasunod? So, hindi lang siya nagkaroon ng developing position. Ibig sabihin, mayroon siyang daily devotion with God. May Bible reading siya. Ayan ang isa sa mga dapat nating talakayan mamaya. Ano ba ang ibig sabihin ng Bible reading? Yun ba yung pag sinabi ni Pastor, buksan natin sa Book of Samuel? Bubuksan natin. Yun ba yung Bible reading every Sunday? Pag-aralan natin yan mamaya. Ano pa ang kasunod? Diligent position. Ibig sabihin, araw-araw, dapat diligent ka sa position mo. Dinideclare mo araw-araw. Pagising mo pa lang sa umaga, declare mo na sa Panginoon, Lord, yung iyong protection. Lord, yung iyong kalakasan. Salamat sa hangin. Salamat sa kalinga. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa pamilya ko na kahit kami walang-wala, naniniwala ako, Panginoon, magkakameron kami lagi at hindi kami mauubusan. Ganon. Check it out. So, hindi ho tayo mayabang, kundi naniniwala ka lang na totoo yung Diyos mo. Fourth, discipleship position. Eto, mamaya guys, meron tayong transition. I-impart ko po sa inyo yung vision casting. That's why, pagkain nandito, walang uuwi. Ang gustong umuwi, bumalik ka dito. Kung ayaw mo nang bumalik, huwag ka nang bumalik magpakailanman. Bakit? Kasi kailangan nating maintindihan yung discipleship position natin. Ano pa po? Kasunod. Sabi dyan, no? Ito yung question. How shall we know that we are in the right position? Tayo, church, paano natin nalalaman na tayo nasa tamang posisyon? Tama yung paninindigan natin. Paano? Una, are we moving forward? Tuloy-tuloy lang ba tayo? Are we mastering the basics? Ano yon? Bible reading, devotion, prayer. Ginagawa po na natin yan. Ginagawa ko yan, Pastor. Sige nga, ituwing na kumakain ako, di ba? Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Okay. Good. Minimaintain ba natin yung moment natin kay God? May time ba tayo sa Lord? Minimaintain ba natin yung passion natin of soul winning? Medyo nasyak ako doon sa tanong ni Pam noong anong araw ba yun? Binato niya ng tanong yung mga kasama ko. Sabi ko, kumusta na mga buhay ninyo? Ilan na dandalan nyo sa Lord? Parang gusto kong sumagot kay Pam, Lord, ikaw na ba yan? Kumusta na mga buhay ninyo? Ilan na dandalan nyo sa Panginoon? Hindi ko kasi mag-gets. Kasi yung isa nating kasama doon, kabago-bago, may nahikayat na. Ano nangyari? Kinabahan ako. Lord, padating ka na ba? Dahil sa totoo lang, iyan ang pag-uusapan natin mamaya, guys. Ano pa po? Miracle conscious ka ba?
Alam niyo po ba kung anong himala? Ang himala ay ganito, na nakakatulog ka pa ng mahimbing, gumigising ka araw-araw, yun ang himala. Na ang himala ay nakakapag-share ka pa kung anong meron ka. Ang himala ay nakakapag-move ka pa rin with the Spirit and you will make things happen. Yun ang himala. Hindi yung lumpo na nakalakad, bulag na nakakita, bingi nakakarinig, patay muling nabuhay. Hindi lang yun ang himala. Araw-araw ikaw na nandito ngayon, isa kang himala. Isa kang himala. Kaya ka nandito ngayon. Yun ang totoo. Now, pahuli. Masama na tingin sa akin ng ating multimedia. Oh, zero balance na daw ako. Mukhang wala na akong love gift mamaya. In conclusion, sabi dito, there are people who make things happen. May mga tao ngayon na talagang ang ginagawa niya ay nangyayari. Pangalawa, there are people who watch things happen. Ito masakit, yung pangalawa. Yung nakabantay lang, oh? Talaga? Bakit? Pangatlo, there are people who wonder what happened. Ito, malupit. Ano daw? Ano daw? Ano nangyari dyan? Ba't nagkaganyan? May 10 minutes pa daw. Dito, sa panghuli, to be successful, you need to be a person who make things happen. Kung gusto niyo bang maging matagumpay? Gusto niyo po bang magtagumpay? Sana wag kong mabalitaan. Pastor, yung cell group namin, 1 taon na, 2 pa rin kami ng body-body ko. Ayoko na, Pastor. 1 taon na kayo, 2 pa rin kayo ng body-body mo. Tapos may gana ka pang umayaw. Dapat nung 1 buwan pa lang umayaw ka na, nagpaabot ka pa ng 1 taon. Guys, kung gusto natin may mangyayari sa ating buhay, you got to make things happen. Kaninang umaga po, ito po yung conclusion ko. Kaninang umaga, ay, by the way, noon po kasing Friday, isa ko pong pamangkin, birthday niya, so may JC po kasi kami, Ramirez Clan, birthday, tapos kilala ko yung pamangkin ko na yon. May nag-comment, tapos nakita ko yung name niya. Ang name po niya ay Ian, hindi ganong spelling, magkaiba, Ian Navarro, Ian Ramirez Navarro. So yung apelyido namin, middle initial niya. So nag-comment ako ngayon sa JC. Sabi ko, in-screenshot ko yung, hinanap ko muna ng profile niya, tapos in-screenshot ko. Sinend ko sa JC namin. Sino po ang batang ito, mga kaigsuunan? Sabi ko gano'n, sa Bisaya. Bisaya po kami, pasensya na kayo. Sino po ang batang ito, mga kaigsuunan? Paki-identify po. Hindi ko po siya kilala, but I'm interested. Nag-reply ngayon yung pinsan ko. Sabi niya, Manong, Bisaya po kasi sa kuya, Manong, anak yan siya ni BG. Ganun ba? Sabi niya, actually, Manong, graduate na po yan siya. Aircraft mechanic. Wow. Kaya lang, Manong, may kaya lang. Dito ako na-shock. Kaya lang, Manong, tabi-tabi lang po ha. Walang personalan ha. At wala akong sasabing gender lang po. Issue lang po ng gender. Kaya lang, Manong, yang si Ian, babae po yan. Sabi ko, ha? Babae pala to? May Ian kasi kami sa church, lalaki. Pasensya na po, sabi gano'n. So, sabi ko, basta, wag natin i-condemn, mahalin natin siya, kadugo natin, share natin yung gospel. Sumagot ngayon yung isa kong pinsan. Actually, yan na ito, pakinggan niyo yung mabuti yung sagot. Actually, Manong, ginagawa na po namin yan sa kanya araw-araw. Ala na po kaming magagawa. Pinagdadasal po namin siya araw-araw. So, nag-comment yung asawa ng pastor. Pinsan ko rin. Ang sabi niya, actually, meron ka pang magagawa maliban sa ipinapanalangin mo sa araw-araw. The first time na pinagpipray mo siya, sinagot ka na ng Lord, by the way. Ang dapat mong ginawa, sinisharean mo siya ng salvation. I-share mo kung anong meron ka. Yun ang dapat doon. Hindi na siya nag-reply. Kami po, 1970s, mga Kristiyano na po kami. Alam ko yung iba sa inyo dito, hindi pa tao noong mga panahon yun. 1970s, mga Christians na po kami. I can hardly imagine
of all these years, may mga kadugo pa pala ako na akala ko umatin sa church, nag-aasawa sa church, nagkapamilya sa church, nagkaapo na sa church, hindi pa pala alam ang daan ng kaligtasan. Yun ang malungkot doon. Kaya kanina, humarap ako sa misis ko, naluha ako, sabi ko parang gusto kong umuwi sa Cebu. Meron pala akong mission field doon. Ang tagal kong ina-assume na Christians kami lahat. Oo, Christians nga kami. Bakit? Nagsisimba kami linggo-linggo, hindi Christian. But the question is, ano ba talaga ang definition ng real Christian? O, kung mag-aaral ka sa Ebenezer, hindi ka papasok sa Ebenezer pag hindi mo nasagot ang tanong na yan. Alam ni Ate Nes yan. Kasi si Tarasona, bago ka magbayad sa kanya, tanungin ka muna niya. Oh, ganyan sa Bible school namin. Bago ka pumasok, naintindihan mo muna ang daan ng kaligtasan. Kasi mag-aaral ka sa Bible school eh. Oh, naluha ako kanina, sabi ko, for all these years, mga kapatid ha, excuse me, 4 na dekada na ako na hindi na nakabalik sa Cebu. I begin to realize, kailangan kong umuwi. Marami pa kaming mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak na nagpatayo ng simbahan doon na hindi pa alam ang daan ng kaligtasan. Can you imagine that? Nagpatayo ng church, nag-donate, nagbago lang po ng relihiyon, pero walang tamang relasyon kay Kristo Jesus. Yan ang nakakalungkot. Guys, mamayang hapon, pagkakain natin, usap tayo. Kasi ayoko ng ganito. Ayoko ng sama-sama tayo, sabay-sabay tayo ditong sumasamba sa Panginoon, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Baka pagdating ko sa langit, yung iba sa inyo dito, hahanapin ko. Magkaintindihan nga tayo. Hindi masaya ang langit kung wala kayo. Kasama na tayo dito araw-araw. Iisa lang yung pinaglalaban natin. Ang daan ng kaligtasan dapat nating maintindihan. Dahil kung wala yun, anong silbi po ng ating pagsamba sa Diyos? Anong silbi na linggo-linggo nandito tayo kung di natin alam ang tunay na daan ng kaligtasan? Alam niyo po ba, mga kapatid, na tuwing umaga, sinusundo ko si Sam. Dumadaan ako sa Iglesia ni Cristo. Alam niyo po ba tuwing umaga, 6:00 pa lang, may gawain ng Iglesia ni Cristo? Sa gabi, ihatid ko si Sam. May gawain din sila sa gabi. Magtataka ka pa ba kung bakit malago sila? Magtataka ka ba kung bawat barangay may Iglesia ni Cristo? Araw-araw, umaga't hapon, may gawain sila. Tayo sa church. Anong gawain meron tayo? Ay, busy naman din ho kami sa church. Tuwing Sabado, nagkikita kami. Tuwing Linggo, maghapon po kami. Tsaka, ano po kasi, may trabaho po kasi kami. Bakit ang mga Iglesia ni Cristo? Alam bang mga trabaho yung mga yan? Uy, FYI, ang Iglesia ni Cristo, mga engineer, mga abogado, mga nasa munisipyo, mga pulis. Lahat, in all walks of life, nasa kanila na. Kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo gagalaw, shame on our face. Ilan pang tao na kasama mong kumakain sa pagkainan, mamamatay at mapunta sa impyerno. Natutuwa ka ba, nakasalo mo siyang kumain, tapos pagdating mo sa langit, wala siya? Nasisiyahan ka ba, na sa araw-araw na ginagawa ng Diyos yung kapitbahay mo, na kinamumuhian mo, pagdating mo sa langit siya nasa impyerno, matutuwa ka ba, no? Paano pa tayo naging Kristiyano? Kung kinukondemn natin, yung mga kasama nating walang pagkakilala sa Diyos. Yun yung dahilan kung bakit bumitaw ako sa trabaho ko. Kasi ayoko pong malagutan ako ng hininga na yung church na pinagpastoran ko ay uusigin ako sa libingan ko dahil meron akong pagkukulang. Alam nyo guys, may tuloy ko yung kwento sa aming group chat. Ang nakasagot lang ng tama, mga kapatid ko lang.
So salamat kay mama at kay papa. Hindi man nila kami pinamayahan ng maraming pera. Wala kaming salapi. Wala kaming magandang bahay. Hanggang ngayon nangungupahan pa ako. Pero guys, nagpapasalamat ako sa magulang ko. Pinamanahan nila ako ng salita ng Diyos na ito. Siyang pinamana ko sa misis ko at sa mga anak ko. At siya nang mamanahin ninyo. Yun lang po. Yun yung isang buhay na ligasiya na pwede nating ipamana sa sarili natin, sa pamilya natin, at sa iba. So to answer the question of Pam, guys, let us talk. We have to talk. Mag-usap tayo mamaya. So, manalangin po tayong lahat. Na po? Guys, habang tayo po'y nakatungo at nakapikit, pwede po bang yung ating mga mahal sa buhay, sawa, anak, kapatid, kumari, kumpare, kaanak, kaibigan, kahit yung ating mga hindi natin nakakasundo na pagka minsan nagkakatampuan, pwede po bang himay-himayin natin sila, isama natin sa panalangin ngayon? And I strongly believe na habang tayo po'y nagsasama-sama ngayon, as an ecclesia, as church of God, God is here and is listening to us. Pwede po ba in your small, still voice, talk to your God and say something for those individuals? You have those names. Sabihin mo mula sa puso mo, nawa, ibigay ng Diyos ang opportunity, ang pagkakataon na hindi mo lang maintindihan ang salvation, kundi mawin mo sila towards the God of all salvation. Pwede po ba yun? Manalangin po tayong lahat, sabay-sabay, go.
Lord, dalangin po namin, Panginoon, na hindi lamang po, Panginoon, dito sa lugar na to, namin ma-enjoy ang goodness ninyo. Salamat po. Purihin ka. In Jesus' name. Amen. Okay. So, salamat po sa Panginoon. Naipagpray po natin yung mga kasama natin. Okay, so, prepare po natin